Since marami na rin ang gumagamit ng Suzuki Bergman dito sa Pilipinas, dahil sa durability nito at tipid sa gas, nag-launch na naman uli ng updated version si Suzuki India, ang 2026 Suzuki Bergman Street version 2. SRP mo nito sa Suzuki India ay nasa 101,000 to 113,000 Indian rupee, or kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay magiging 73,600. Siyempre hindi pa natin alam kung bumaba nga ba ang presyo nito or magtataas ang bagong Suzuki Bergman kung darating siya dito sa Pilipinas. Kasi ang existing Bergman Street natin ngayon ay nasa 84,400. Kung makikita natin yung bagong Bergman, nagbago na yung headlight at taillight nito. Sa headlight, naging split type na siya for more visibility. Nagmukha na siyang astig at aggressive tignan. Mas lalo naging vibrant ang kulay niya dahil sa metallic bronze nito. Andun pa rin yung windscreen niya with smoke lens. So meron itong dalawang variant, Ride Connect TFT Edition and Ride Connect Edition. Sa Ride Connect TFT Edition, yung colorway niya ay may kasamang touch of metallic bronze, while yung Ride Connect ay mga plain colorway lang siya. Pagdating sa panel gauge, magkaiba siya, at sa key system naman niya, naka-keyless si Ride Connect TFT Edition, while naka-shutter lock naman si Ride Connect Edition. Ano naman ang features ng bagong 2026 Suzuki Bergman Street version 2? Equipped pa rin siya ng SEP or Suzuki Eco Performance. Kaya pagdating sa fuel efficiency, tipid ka talaga sa gas. Mas malakas ang torque at better acceleration. Gas lead nito nasa taillight na, kaya di mo na kailangan tumayo at magbukas pa ng upuan para magpagas. Redesigned frame, mas lighter siya ng 25% kaysa existing na Bergman natin. Redesigned crankcase bracket para kahit mabigat ang backride mo, smooth pa rin ang riding experience mo. Malaking gulay board at malaking compartment with 24.6 liters. May quick access pockets at may charging port. Meron din itong dual utility hook. Hindi siya naka-ABS pero naka-combi brake system siya at may side stand switch for added security. Pagdating naman sa makina, same pa rin sila ng previous Bergman natin. It has 824cc of displacement, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves, air-cooled and fuel-injected. Meron itong 8.31 horsepower and 10.2 Nm of torque. Bore and stroke of 52.5 mm by 57.4 mm, which is long stroke. Compression ratio po nito is 10.3:1. Disc brake sa harap at drum brake sa likod. Gulong nito nasa 90/90/12 at 100/80/12 with tubeless tires. Gas tank nito nasa 5.5 liters at may fuel consumption of approximately 54 to 58 kilometers per liter. Seat height naman nito ay user-friendly, nasa 775 mm, ground clearance of 160 mm, at ang weight nito ay nasa 116 kilograms lang. Suspension sa harap naka-telescopic fork at sa likod naman naka-single coil suspension. Para sa ating overview, kahit alanganin sa lihit ang gulong nito, malakas ngayon sa Pilipinas ang Suzuki Bergman dahil sa fuel consumption nito na swak sa nangyayari sa atin ngayon na mataas ang presyo ng gas. Pero sana maging reasonable pa rin ang SRP nito pag dumating sa Pinas. Nag-upgrade sa design at features, ang mahalaga ay isa pa rin siya na pwede nating pagkatiwalaan sa sitwasyon natin ngayon. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BaseBoys.ph. Please like and share ang ating mga motor reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rat Nation!